Fiancé mo ba talaga si Leo? Hindi naman sa nangingialam ako Pero, sure ka na ba sa kanya? Isa lamang siyang hamak ng construction worker. Tapos ikaw, guro. Deserve mo naman na mas better pa kaysa kay Leo, no? Yung kaya kang buhayin. Hindi yung ikaw ang bumubuhay sa kanya. Napaisip si Kath sa sinabi ng kanyang kapwa-guro na si Melody. Hindi siya sanay sa buhay probinsya dahil lumaki siya sa syudad na mayroong kasambahay na nagsisilbi sa kanya. Sumama lang siya sa probinsya simula nang mag-propose sa kanya si Leo. May bahay naman na itong naipatayo. May sariling bahay naman itong napatayo kaya bumukod na agad sila. Planado na nila ang kasal na gaganapin sa susunod na buwan. Pareho silang nasa labas ng paaralan. Naghihintay ito ng sundo nito habang siya naman ay nag-aabang kay Leo. Mahal ko si Leo, Melody. Hindi ako sasama rito kung hindi ko siya mahal. At saka, tanggap ko naman siya kahit na construction siya nagtatrabaho. Marangal pa rin naman yun. Sapat ba talagang pagmamahal na yan? Napapatanong din siya sa sarili dahil sa tanong nito. Sapat nga ba? Marahan siyang bumuntong hininga. May pumarada naman na kotse sa tabi nila. Oh, bay na Kat nandito ng asawa ko. Ingat ka pa uwi. Ay teka, gusto mo hatid ka na lang namin? Hindi naman kami nagmamadali Ay hindi na, ingat na lang kayo. Sige, hindi kita pipilitin. Bye, ingat ka rin Nang umandar ang sasakyan paalis ay pinanood niya lamang ito na maglaho sa kanyang paningin. Hindi niya maiwasan na mainggit. Kadalasan sa kapwa-guro ay asensado sa buhay. Kung hindi sima ng asawa o boyfriend ng kapwa niya guro ay engineer naman. Sweetheart! Napalingon siya sa sumigaw. Napangiti siya nang makita si Leo nakakababa lang sa tricycle. Ngunit agad ding napawi nang makitang marumi pa ang damit nito. Buti naabutan kita. Kumusta ang trabaho mo? Nag-arkila ako ng tricycle para sakyan natin pa uwi. Leo, hindi ka man lang ba nag-abala na magbihis? Ang dumi ng damit mo. Alam mo namang dalawa lang ang uniforme ko. Huwag mo kong tatabihan sa tricycle kapag ganyan ang damit mo Tinalikuran niya ito at nauna nang pumasok. Sa gilid ng kanyang mata ay nakita niya ang marahan na pagbuntong hininga nito. Nakonsensya naman siya nang hindi nga ito umupo sa tabi niya kundi sa likod ng driver. Nang makarating sila sa bahay nila ay nauna na siyang pumasok sa loob. Kumuha sila ng short at saka t-shirt at inabot kay Leo bago pa ito makapasok ng bahay. Maligo ka muna sa poso bago ka pumasok sa loob. Kinuha naman ito ang damit. Pasensya na sweetheart, hindi na mauulit. Nakalimutan ko kasi na magdala ng pamalit kanina. Sige na, basta sa susunod, magbihis ka muna bago mo ako sunduin. Hindi naman sa kinakahiya kita. Pero alam mo naman na dalawang lang ang uniforme ko. Mahirap tong labhan kapag nadumihan. Bumuntong hininga ito. Naiintindihan ko sweetheart. Maliligo muna ako sandali. Pinanood niya ito habang naglalakad papunta sa poso. Nang magsimula na itong maligo ay nagbihis naman siya saka naghanda ng hapunan nila. Saktong pagpasok nito ay siya namang pagkatapos niyang magluto kaya inaya niya na agad ito. Habang nasa hapag ay panay ang sulyap niya kay Leo dahil sa pagiging tahimik nito. Bakas sa mga mata nito ang pagod. Nakaramdam naman siya ng awa at mas lalo siyang na-guilty. Sweetheart, lumingon si Leo sa kanya. Simula bukas, huwag mo na lang ako sunduin. Mas mapapalaki pa ang gastos mo dahil sa pagsusundo sa akin. At saka, para makapagpahinga ka na rin. Tumango ito at hindi na umapila. Okay, ako na lang maghahanda ng hapunan natin. Dahil ako naman ang maunang umuwi. Pilit itong umiti. Nakaramdam naman siya ng kakaiba ngunit hindi na lamang niya pinansin. Kinabukasan ay gaya ng pinag-usapan nila ay hindi siya sinundo ng uwian niya. Medyo nanibago siya. Nasa labas siya ng paaralan. Sa pwesto niya kahapon kung saan siya nag-aabang kay Leo. Biglang may huminto na sasakyan sa harap niya kaya naman napaatras siya ng kaunti. Ma'am Kat, may susundo sa'yo. Sabay ka na sa akin kapag wala. Sir Clint, ikaw pala. Naku, hindi na. Nakakahiya naman. Marami pa namang tricycle na dadaan dito. Si Clinton ay guro din. 4 na taon na rin nagtatrabaho. Masungit ang mukha nito ngunit opposite naman ang pag-uugali nito. Palabiro kaya halos lahat ng kapwa nila guro ay kaibigan nito. Hindi naman sila gaanong ganun ka-close kaya nahihiya din siya. Okay lang. Madadaanan ko rin naman yung bahay niyo dahil kina lolo't lola ako titira simula ngayon. Kaparehong barangay rin kung saan kayo nakatira. Ilang metro lang din mula sa bahay ninyo. Talaga? Sige, sasama ako kung ganon. Mag-aambag na lang ako sa gas. Huwag na.
Parang hindi naman gentleman ang dating ko niyan kapag pinagbayad pa kita. Natawa siya sa sinabi nito. Bumaba pa ito para lang pagbuksan siya ng pinto. Agad naman siyang pumasok. Hindi ko yata sinundo ng fiancé mo. Tanong nito pagpasok ng sasakyan. Napag-usapan namin kagabi na hindi niya na ako susunduin. Pagod na kasi siya sa trabaho niya at naaawa ko. Mas lalo lang siyang napapagod kapag susunduin niya pa ako. Mabuti nang umuwi siya ng maaga para kahit papaano ay makakapagpahinga pa siya. Kung ganun, sa akin ka na lang sasabay palagi para hindi ka na mamasahe. Magpapaalam mo na ako kay Leo. Tumango ito. Okay, walang problema. Nang makarating sila ay nagpasalamat naman siya kay Clinton. Hinintay naman niyang maglaho ang sasakyan nito. Pagharap niya ay nagulat naman siya nang makita si Leo na nakasandal sa pintuan habang nakatingin sa kanya. Bigla naman siyang kinabahan. Sweetheart, nakisabay na ako kay Sir Clinton. Sa bahay daw kasi siya ng lolo at lola niya titira kaya pinasabay niya ako. Nilapitan niya ito at hinalikan sa pisngi. Hinapit naman siya nito sa bewang at ginaya papasok sa loob ng bahay. Sana pinapasok mo muna ang bisita mo. Nagmamadali rin kasi. Hayaan mo bukas, ipapakilala ko siya sa'yo. Tumaas ang kilay nito. Bukas? Sasabay ka sa kanya? Yan ang ipapaalam ko sana sa'yo. Kung okay lang na sasabay ako sa kanya. Nadadaanan din naman kasi niya yung bahay natin. Malaki-laki rin ang matitipid natin kapag hindi na ako mamamasahe. Kapag ba sinabi kong hindi pwede, okay lang sa'yo? Natahimik siya at napatingin kay Leo. Umiwas naman ng tingin si Leo. Nagsiselos ka ba? Bakit naman ako magsiselos? Fiancé naman kita. Kaya nga, fiancé kita. Soon ikakasal na tayo. At saka wala namang masamang intensyon si Clint. Bumuntong hininga si Leo. Okay, may tiwala ako sa'yo. Salamat, sweetheart. Maaga silang naghapunan kaya maaga rin silang natulog. Kinabukasan ay sabay nga silang pumasok ni Clinton sa paaralan. Binigyan pa sila ng malisyosong tingin ni Melody, ngunit hindi niya yun pinansin pa at itinuon ang focus sa pagtuturo. Nang mag-uwian ay sabay ulit sila ni Clinton. Naging ganoon ang routine ni Kath araw-araw, maliban na lang kapag Sabado at Linggo dahil yun ang araw para sa kanilang dalawa ni Leo. Sa loob ng isang linggo na pagsabay niya kay Clinton ay mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Hanggang sa mapansin na lamang niya na parang may iba sa inaakto nito. Napapansin niyang nagiging sweet ito sa kanya, ngunit ipinagsawalang bahala niya lamang ito dahil ayaw niyang mag-isip pa ng iba. Baka siya lang naman kasi ang nagbibigay ng mali siya dito. Kath, tama talagang pinili. Mabuti naman at hiniwalay mo ng construction worker mong boyfriend. Good catch naman si Sir Clinton kahit matanda siya sa'yo ng ilang taon. Kasalukuyan siyang naglalakad palabas ng paaralan nang bigla siyang hinabol ni Melody at sinabayan siya sa paglalakad. Ha? Ano pinagsasabi mo? Sus, huwag mo nang i-deny. Sinabi na sa akin ni Sir Clinton, kayo na raw. Napatigal siya sa paglalakad at nalaglagan pa nga. Naguguluhan siya. Ano? Kami? Kami ni Clinton? May relasyon kami? Oo, kaya nga sabay kayo palagi na pumapasok tumuuwi, di ba? Piniliwanag niya naman sa amin. Ang alin? Ang tungkol... Ay, nandiyan na si Sir Clinton. Puntahan mo na. Tinulak pa siya nito palapit sa sasakyan ni Clinton, kaya hindi na siya umapila pa. Gusto niya ring masagot ang katanungan sa isip niya, kaya mas pinili niyang pumasok sa loob kaysa sa mag-eskandalo. Kath, dinner muna tayo. Saan mo gusto? Clint, totoo ba? Na sinabi mo raw sa kasamahan natin na girlfriend mo ko? Bungad niya kay Clinton. Hindi ito umimik at nagmaneho lang ng sasakyan kaya nainis siya. Clint! Huwag ka nga magbingi-bingihan. Totoo ba na sinabi mo sa kanila na girlfriend mo ko? Bigla itong nag-break. Munti ka na siyang mauntog at buti nilang at naka-seatbelt siya. Kath, hindi pa ba halata? Hinahatid sundo kita. Minsan sabay tayo nagla-lunch. Lahat ng ginagawa natin, gawain magkarelasyon yun, Kath. Napaawang ang labi niya. Hindi siya agad nakaimik. Akmang hahalikan pa siya nito. Buti at nakaiwas siya agad. Nagpapatawa ka ba? Clinton, alam mong walang namamagitan sa atin. Oo, sabay tayong pumapasok at umuwi. Oo, sabay tayong kumakain ng lunch. Ano naman ngayon? Clinton, may fiancé ako. Fiancé, gets mo ba? Ikakasal na kami tapos magpapakalat ka ng ganon? Hindi ka ba nahihiya? Ikaw, hindi ka ba nahiya? Sumasama ka sa akin tapos may fiancé ka na? At saka, hindi hamak na mas angat ako sa fiancé mo.
Nababagay ka sa isang kagaya ko, Kath. Hindi sa isang construction worker lang. Sinampal niya ng malakas ang pisngi nito. Kung alam ko lang na ganito ang kahihinatnan ng lahat, sana hindi na lang ako nakipagkaibigan sa'yo. Kaibigan lang ang tingin ko sa'yo, Clinton. Kampante ako na sumabay sa'yo dahil akala ko ganun ka rin sa akin. Pero hindi. All this time, tama palang hinala ko na may iba kang pakay. Huwag na huwag mong nilalang ang pagiging construction worker ng fiancé ko. At least, siya, may respeto sa babae. Eh ikaw, kahit kaunti, wala. Pinagsisisihan ko na naging magkaibigan tayo. Mabilis siyang lumabas ng sasakyan nito. Kusang tumulo ang luha sa mga mata niya. Bago pa man mas naging malabo ang paningin niya dahil sa luha, ay nakapara na siya ng tricycle na masasakyan niya. Nagpahid siya ng luha sa bahay nila. Nang makarating ay hinanap agad ng mata niya si Leo. Nang makita niyang nagluluto ito ng ulam para hapunan nila ay mas lalo siyang naiyak. Walang pasabi niyang niyakap ito sa likod habang umiiyak. Sweetheart, okay ka lang ba? Bakit ka umiiyak? May nagawa ba ako mali? Pilit nitong kinakalas ang yakap niya, ngunit mas lalo niya itong hinigpitan. Mas lalo siyang na-guilty. Pakiramdam niya ay hindi niya deserve ang pagmamahal nito. Sweetheart, ano ba nangyari? Kalmado nitong tanong nang kumalma siya. Humarap si Leo sa kanya. Inipit nito ang iilang hibla ng buhok na nakaharang sa kanyang muka. I'm sorry. Sorry, sweetheart. Kahit ano naman ang nagawa mo, patatawarin kita, sweetheart, okay? Huwag ka nang umiyak. Pag-usapan natin to, okay? Pinainom siya nito ng tubig at pinaupo sa stool, habang si Leo naman ay nakatayo lang at nakaharap sa kanya. Tumingin siya ng diretso sa mata nito nang mahimasmasan siya. Ano ba nangyari? Bakit umiiyak ka na umuwi rito? Huminga siya ng malalim bago sumagot. May nagawa akong mali. Ano? Malala ba kaya ka umiiyak? Tumango siya. Ano yun? Baka makatulong ako. Napaiwas siya ng tingin. Hindi niya kayang makita ang mata nito na puno ng pagmamahal at pag-aalala. Ang tanga ko. Hindi ko kaagad napansin. I'm sorry. I'm sorry, sweetheart, kung umabot sa punto na nasira tayong dalawa. Ano bang ibig mong sabihin, sweetheart? Si Clinton. Pinakala niya sa kapwa namin guro na may relasyon kami. Nahiwalay na tayo. I'm sorry, Leo. Hindi ko kaagad napansin na meron palang ibang pakay si Clinton kaya ganun ang pakikitungo niya sa akin. Masyado ako naging pabaya. Kita niyang natigilan nito. Mas lumamlam ang mata nito. Imbis na magalit ay nginitian siya nito kaya naguluhan siya. Sino ba nagsabing nasira tayo? Sweetheart, walang nasira, okay? Huwag mong sisihin ang sarili mo. You did good. Ang umiwas sa kanya at magsumbong sa akin. Kaya huwag kang mag-alala, okay? Hindi naman ganun karupok ang pundasyon ng pagmamahala natin. Tingnan mo ngayon. Nandito ka sa tabi ko. Pinili mo ko kaysa ang gatungan ng sinasabi ni Clinton sa kasamahan mo. Mahina siyang napahampas sa dibdib nito. Nakakainis ka! Bakit ba ang bait-bait mo? Kakasuhan ko si Clinton. Sweetheart, wag na. Kaysa kasuhan mo siya, ipakita na lang natin na hindi tayo apektado, na hindi tayo matitipag, okay? Malapit na ang kasal natin kaya wag ka na magpapastress. I love you, sweetheart. Tumango siya at napalabi. I love you too, sweetheart. Cheating is a choice. Ika nga nila. Nasa iyo lang talaga kung pipiliin mong magloko kaysa magpakatino dahil wala nang pangluloko na hindi sinasadya. Sa sitwasyon ni Kath ay mas pinili niya ang tama. Pinili niya si Leo dahil kung titimbangin ay hindi naman mahalaga ang pera at material na bagay dahil sa isang relasyon ay mas mananaig talaga ang pagmamahal. Kahit baliktarin man ang mundo, hindi siya makahanap ng lalaking kagaya nito. Lalaking mamahalin siya higit pa sa sarili nito. Simula nang mangyaring insidenteng yun ay lumayo na si Kath kay Clinton. Marami ang nagulat nang malaman na gawa-gawa lang pala ni Clinton ang lahat. Nasira ang pangalan nito dahil lang din sa pinagagagawa nito. Dahil sa kahihiyan na inabot ay nagpalipat ito ng ibang lugar. Natuloy naman ang kasal nila. Imbitado ang lahat ng kasamahan niya sa trabaho maliban kay Clinton. Hindi man naingrande ang kasal nila, ngunit alam naman nila sa isa't isa na ang pagmamahal na meron sila ay higit na importante. Buwan matapos ang kanilang kasal ay sunod-sunod naman ang blessings na dumating sa kanila. Buntis siya at napromote naman si Leo bilang foreman.
Hindi pa rin naman ganoon kalakihan ng sweldo, ngunit masaya sila at kontento. At hanggang dito na lang ang magandang istorya natin para sa araw na ito. Muli, ako po si Miss Demi. Marami pong salamat. At hanggang sa muli, paalam! Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!